Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Omnine TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawa ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting, or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa San Pablo, Laguna kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang residential farm property na may lot area 3,272 square meters. Marami pong mga collection dito si owner. At mula po dito sa hangout area, check po muna natin itong dining area. Ito pong long table is made of kabanggong wood. Then meron pong mga warning lamps na minodify ni Sir as dining area lamp. Very artistic po si owner at marami din po siyang mga collections. So dito naman po ay meron pong mga bottle opener at signboard ng mga beers at energy drink. Yan po yung hangout area at dito naman po yung restroom. Ito naman po yung kitchen. So malaki naman po ang espasyo nito at meron pong kitchen countertop. So ngayon po nagluluto si chef at napakasarap po ng luto niyang pansit. So labas po tayo. So mula po dito sa kitchen, yan po ulit yung dining area. At meron pong ibang mga collection pa si Sir dito. Yan po may drive-thru ni Jollibee. Then meron pong gas pump. Ito po yung driveway. Hanggang dun yan sa may kotse. Then dito po meron din po mga ornamental plants sa side ng perimeter fence. So buong property po ay nakapakod na. Isa po ito sa collection ni Sir, yung old gas pump. Then meron pong crosswalk metal sign, outdoor clock, at signage ng gas station. Dito po sa puno ng mangga ay meron pong mga Capiz ball lantern lamps. Napaganda po yan paggabi. At mula po naman dito, matatanaw ulit natin yung dining area na katabi lang nitong farmhouse. Ito pong farmhouse ay meron pong mga dwarfs sa paligid nito. At meron pong balkonahe, naka-tile flooring. Then ito pong railing ay napaganda ng disenyo. At ito naman po yung main door. Napaka-artistic po ng design. Combination ng wooden and colored glass. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. So, ito po yung living area. Itong wall ay napaganda ng disenyo. Very artistic po si Sir at Ma'am. Malaki naman po ang espasyo nito. Meron na pong aircon. Then may roof type. Yan po yung stairs sa gilid. Mamaya po akit tayo dyan. Check po muna natin itong toilet and bath. Kung saan maayos po ang toilet fixtures. May water closet with bidet. Bathroom sink, vanity mirror, overhead shower, at naka-tile bathroom wall. At ito naman po yung hagdan papunta sa roof kung saan kakasya po mga 5 to 6 persons. Malaki naman po ang espasyo nito at ito'y high ceiling. Meron din pong wall-mounted electric fan at sa dulo po ay meron pong wall-mounted lamp. Baba po tayo dito sa kabilang stairs. Nandito po ulit tayo sa living area. Yan po yung main door. At yung sa dulo po, galing na tayo dyan, kung saan meron pong common toilet and bath. Dito po sa baba ay malaki din ang espasyo. So ito po yung bedroom. Sa espasyo, sakto lang po, hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. So industrial finish lang po yan. Meron po itong mga glass windows. Meron din pong wall-mounted na electric fan. At yan po yung aircon.
Naka-tile flooring na rin po dito. Then sa dulo po meron pong space na pwede paglagyan ng cabinet o wardrobe. Lahat pong sliding glass window ay meron na rin pong security grill. Ito naman po yung toilet and bath. Ito po yung naka-tile bathroom wall. Meron pong shower, towel holder, may water closet, bathroom sink, vanity mirror. So far, wala po kayong ipapagawa dito. So ito pong tiny house o farmhouse ay livable. Wala po kayong ipapagawa dito. Kaya anytime na ma-acquire nyo po ito, meron na po kayong matitirian kaagad. Then kung gusto nyo mas malaking bahay, napakalaki po ng espasyo dun sa dulo. Ito pong setup ng property ni Ma'am at Sir ay maganda rin po itong gawing events place. Kung mga small occasion, actually even malaking okasyon, kaya pong ma-accommodate kung mga 100 guests, gawa ng dun po sa dulo ay napakalaki pa ng espasyo. Then mag-invest pa po kayo ng swimming pool, then mga cabanas o rooms sa dulo, pwede na po itong maging resort. So, wala pa po tayo sa kalahati nitong property. Yan po yung farmhouse. Dito naman po yung open space. Dito po sa driveway ay may pine tree. Marami din pong mga fruit-bearing trees dito sa loob ng property. Gaya ng mangga, rambutan, santol, lansones, langka, at marami pa pong iba. Yan po, tunghayin nyo po itong napagandang property na kung saan marami po kayong pwedeng i-project dito para ito'y maging income generating. At hindi lang po doon, mapapansin nyo naman, napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Meron din pong water tank in case ng water shortage. Meron pong gazebo. Then may mga pathway papunta yan sa dulo. Dito po napakalaki pa ng space na pwede pong lagyan ng mga rooms kung sakaling gagawin nyo itong private farm resort. Then sa dulo po, malaki pa ang espasyo kung lalagyan nyo ng swimming pool. Yan po yung pathway. Then, ito po yung chapel. Malaki naman po ang espasyo nito. Maayos din ang mga roofings. Open concept lang po siya. Kung gusto pong mag-nilay-nilay o magdasal, may place na po kayo para dito. Gawa ng napakatahimik po nitong lugar. Sa mga nag-skip po ng video, ito pong property ay nasa San Pablo, Laguna at may lot area na 3,272 square meters. Ito po ay isang developed farm property na meron pong farmhouse at mga amenities. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Possible po itong maging income generating gawa ng napaganda po nitong gawing events place. Or kung ayaw nyo mang events place, pwede rin pong gawing staycation business o di kaya'y resort o farm resort. Nakabakod na po buong property at punong-puno ito ng mga fruit-bearing trees. At ang kagandahan pa po dito, patag na patag po ang lupa, kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. Meron na rin po ditong basketball court. Half court lang po siya. Actually, kahit retirement home nyo na lang po ito. Kung bibisitahin man kayo ng inyong anak o apo, hindi po sila maboboard gawa ng meron na po mga libangan dito. At hindi lang po doon, yung bahay po ay open concept lang kaya marami pong kakasya doon. Kahit maliit lang po yon. Then dito po ay marami pa pong mga fruit-bearing trees. Matatanaw nyo. At another structure or gazebo
na may duyan. Then meron pong mga collection pa si sir dyan sa loob. So lahat ng gamit na nakikita nyo ay kasama po yan. So except na lang sa ibang personal stuff ni owner. So yan po yung mga collection ni sir. At dito naman sa bubong maayos pa. Meron din pong mga antigong bintana. Made of copies. Yan po yung lumang plate numbers na galing sa ibang bansa. May lumang telepono, TV, at kung ano-ano pa. Actually, masarap din matulog dito pag tanghali habang nagpapahinga kayo o nagsisiesta. So mula po dito sa gazebo, yan, matatanaw natin yung duyan. At dito naman po, mayroon pong lampara. Sa Bicol po, yan ang tawag namin dyan. At mula po dito, matatanaw natin yung basketball court. Then meron pong lumang telephone booth ng Digitel, isa sa mga collection ni sir. Uso po yan mga 1990s. Then meron pong playground. Then another structure na pwede pong lagyan ng bubong. Then extension ng hangout area. Then meron din pong banyo dito sa dulo. Pero marami po pong mga collection si sir dito sa likod. May ice crusher. Then mga ibang billboards. Timbangan. Meron din pong pangtahe na manual din po yan. Actually ngayon lang ako nakakita niyan. So dito po may mga barrel. Then may lamp at plancha at kayura ng nyog. Malamang marami po kayong maaalala dito sa mga kagamitan na to. Especially kung laking probinsya po kayo. Pero iba pa rin yung naranasan ng hard life at dun po tayo nagiging strong ang personality natin. Dito naman po sa side na to ay may kitchen countertop na unfinished na pwede rin yung ipagawa din yan. Check po muna natin itong toilet and bath. Kung saan napaka-artistic po nitong handle. Yan po yung handle ng gas pump. Then ito pong mga tiled bathroom wall. Napaganda ng disenyo. Sa dulo po ay meron pong copies na window. Meron din po ditong mga disenyo na Meralco poles at pebbles. Yan po yung copies bathroom window. Meron din po itong vanity mirror, bathroom cabinet, then may outlet, at dito naman po yung shower enclosure na naka-tile bathroom wall. Meron din pong overhead shower. Napakaganda po. Yan po yung bathroom countertop at water closet. May towel holder rin po. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Maharlika Highway, ang distance is 5.9 kilometers at ang travel time is 17 minutes. Mula naman po sa SM San Pablo, ang distance is 5.4 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Mula naman po sa SPC Medical Center, ang distance is 4.7 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Yan po yung lagi kong binabagit sa aking video na dapat yung i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa San Pablo Public Market, ang distance is 5.8 kilometers at ang travel time is 19 minutes. So meron po ditong elevated na sitting area or hangout area na rin. Yan po yung puno ng langka. May mga ilaw na rin dyan. Matatanaw na natin ang property line sa dulo na kung saan nakabakod po yan. Okay, balik po tayo sa distance, location at travel time.
Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 75 kilometers at ang travel time is 2 hours and 10 minutes. Dito naman po sa kabilang side ay meron pong bonfire area. Then ito pong upuan ay made of Mirareco poles. Yan po yung mga fruit-bearing trees sa paligid nito. At marami din pong puno ng saging na hindi ko nabanggit kanina. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito po'y tax declaration at ready na po for titling. Hindi na po pinalipat ni owner para kung sino man po makakabili, direct na po sa kanya. Then meron din pong manukan dito sa dulo. At mapapansin niyo po, concrete fence na po yan hanggang sa main gate. So kung gusto mag-alaga ng manok, meron na po kayong kulungan ng manok dito. Mapapansin niyo po, ito po'y well-maintained. Napakalinis po. Gawa ng napakasipag po ng caretaker dito. Sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 19 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Fair deal na rin po, gawa ng ito po'y develop. At hindi ko lang po nabanggit kanina sa distance, location at travel time na ito po'y dadaanan ng dalawang major roads o mga bypass roads na which is mapapabilis na po ang biyahe papuntang Manila at ibang parte ng Laguna at Quezon Province. So kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel at Nov9TV Listings. Sana po naibigan yung aming video presentation. Paki-like and subscribe na po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.